Una nating topic mga kaibigan, Bato blasts Marcos Jr. for uncalled for comments about PDP candidates. Ito ay article ng ABS-CBN News. Senator Ronald Bato de la Rosa said President Ferdinand Marcos Jr.'s statements to promote the administration senatorial slate were uncalled for and unexpected from a president. Ang Bato tinamaan. Kaya't naniniwala siya sa kasabihan, pag tinamaan ka ng bato, tagain mo. At the inaugural campaign rally for the Alyansa para sa Bagong Pilipinas this week, Marcos Jr. highlighted the track records of the people of the administration on the administration slate. Ang galing niya magbigay ng mga track record, hindi daw corrupt, tapos iba may mga kaso. May mga dating kaso, di ba? Pero doon nagmula yung pagpaparinig ni Marcos. He also said that none of the administration's candidates are facing controversies and allegations of human rights violations under the bloody drug war or had been accused of corruption and negligence while the country was in the middle of the pandemic. So sa pandemic lang naman pala, hindi sinabi yung before pandemic. In that rally, Marcos Jr. also warned that the country may go back to a bloody past if other senatorial candidates are elected. Ayun, ang sinasabi niya, baka bumalik tayo pag sila yung binoto nyo. May tinamaan, di ba? In an interview before Partido Democratico Pilipino on proclamation rally on Thursday, De La Rosa said he is willing to bloody his hands if it means helping others. Wow! Duguan sa duguan, basta nakatulong sa bayan. Siya nagbibigay ako ng clue para sa campaign period nila. Diba? Ito sabi ni Bato, kung yung aking mga kamay ay may bahid na dugo, hindi ko po yan kinakahiya. Talaga ba? He said he would willingly bloody his hands to protect law-abiding citizens. He also defended his campaign, which will employ tokhang or tokhangyo. Ano yung tokhangyo? Ay, Korean? Tokhangyo. That means to knock and plate, and that has become synonymous with the bloody drug war. Nagbiro pa siya eh. Sinabi niya, yung tokhang gagawin nating gagawin natin sa taong bayan para magpakilala. He said it was not being insensitive to the loved ones of those who died during war on drugs. Ito pa isa, Diyos ko. Yung mga natokhang na hindi naman nagda-drugs. Kasi gagamitin mo yan sa kalokohan mo. Tokhang was widely used in that campaign. Ito ang sabi uli ni Batong walang ayoko tuloy. Ano sabi niya? Kayo ang naging insensitive sa mga taga-Davao na nag-experience ang napakagandang benefits ng tokhang. Wow! Benefits! Very insensitive kayo. Kayo ang naging insensitive sa Philippine National Police na ginawa ng husto para ma-implement ang tokhang. Ano sinasabi mo? He also reacted to Marcos saying administration candidates, unlike others, do not clap for China. Ayun, di ba nagparinig din si Marcos na yung mga bet o yung mga kapartido niya o yung mga inaproban niya parang slate ng administration ay hindi tumatahol para sa China. Yung mga senatorial na yun. Saying he is willing to die in the West Philippine Sea as he challenged critics to pick up guns and bullets. Magpapakamatay daw siya para sa West Philippine Sea. Eh di ba yung jet ski nga hindi na tuloy eh. Diyos ko naman! Pag naniniwala pa dito! Ay nako. Tapos may wala mo na sana. Tapos may mga naglalabas ng clips yung nag-inspection sila ng mga paputok. May umusok na paputok. Siya unang tumakbo.
Tapos papakamatay pa sa West Philippines eh! Ano kagagawa niya? Ito sabi niya, aatakihin natin niya mga nambubuli sa West Philippine Sea. Pero senador ka na, wala ka namang ginagawa! Ano yan? Marcos remarks were uncalled for. De La Rosa. Wait lang. Ano na? Ayan, ito. Marcos remarks were uncalled for. De La Rosa, who served under President Rodrigo Duterte, a president known for swearing during speeches and cursing out critics and perceived political opponents. Yun yung sabi niya. Yun pala sinabi niya. Okay. Ito ang sabi ni Bato. Uncalled for. Unexpected for a president. Hindi namin inaasahan na ganon. Pero sige lang. Tatanggapin namin yan na this is political season, so we expect political bashing. Wow! Naging political. Sila pa yung nasaktan. Ayan. Yun ang ating unang topic. Ano mo sasabi nyo na tinamaan ng bato ang bato? Comment down below.